Lord, salamat sa awitin. I hope na ating puso handa sa salita ng Diyos. Amen. Hindi po kompleto ang ating prayer meeting pag walang salita ng Diyos. Amen. And salamat sa Panginoon. Kasama natin si Sir Nomer Martinez. Amen. Sir Nomer, salamat po sa iyong pagdalo. At ganoon din si Ma'am Mary Jane Pumaras. Kasama natin. Praise God, Ma'am, at kanyang anak. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Alright, salamat po sa Diyos. And dadako muli tayo sa salita ng Panginoon. And ating buksan sa 2 Chronicles chapter 7, beginning 11 hanggang 16. Salita nating babasahin ang salita ng Diyos. In verse 11, sige po, asira natin ang mga walang Bible, no? Hanggang 16 ito. Simulan natin sa verse 11. Ang sabi, ako mauna at kayo po ang verse 12. Kayo po ang verse 12. Oh, sige, nakita na po natin. Hintayin natin si Nanay Bring. Nakita. Okay, kita na. 2 Chronicles, no? Chapter 7, verse 11. Yan. Sige, sabi ng verse 11, Thus Solomon finished the house of the Lord, and the king's house, and all that came into Solomon's heart to make in the house of the Lord, and in his own house, he prosperously effected. The Lord feared Solomon by night, and said unto him, I have heard thy prayer, and chosen this place to myself for a house of sacrifice. If I shut up heaven, there be no rain, and if I command the locust to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people, called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, they will hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. In verse 15, Now mine eyes shall be open, and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. For I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine house and my heart shall be there perpetually. So, tayo po muna ay yumuko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa aralin namin nabasa mula sa inyong mga salita. Salamat sa mga talatang ito, Panginoon. Banal na Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan. At bigyan mo ng wisdom ang iyong lingkod ngayong gabi. Upang ipahayag namin, O Diyos, ang iyong mga salita. Maunawaan po namin, O Diyos, ang mga salita. Buksan mo ang puso muli at padala mo kami ng revival ngayong gabi mula sa inyong mga salita. At gamitin mo ang lingkod, I'm nothing, O God, tonight without your wisdom and guidance, Panginoon. Kaya hiling ko kami, Panginoon, ng gabay sa gabing ito habang kami nag-aaral ng mga salita. Meron kaming matutunan at ma-apply po namin sa aming mga buhay. Patawad ano ang pagkukulang pagkasalalaban sa inyo. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Mapo muna tayo. And pag-usapan natin, no, ay tungkol sa panalangin. Mensahe natin ngayon ay go back to the basic of prayer. Kaya don't underestimate the power of prayer. Amen. Kaya nga mayroon tayong prayer meeting, no? Dito po tayo nagtitipon sa tahanan ng Diyos, sa house of God, no? Dahil ito ay pinakamahalagang pagtitipon, no? The most important meeting is prayer meeting. Yan po, no? Kayo na lang mamili ng mga title. Why prayer meeting is important meeting. No.
Bakit malaga ang prayer meeting? No? Dito po sa ating binasa ay makita natin pagkatapos na naitayo ni Solomon ang templo. At pagkatapos ay kanyang itinayo ang kanyang tahanan. No? Maganda, no? Nagkatapos itinayo niya ang house of God. Sunod niya yung bahay ni Solomon. No? At makita natin na sila ay pinagpala ng Diyos. Amen. Dito sa ating verse nating binasa, no? Sabi ng verse 11, He prosperously effected. Sila pinagpala ng Diyos. Amen. No? Naitayo nila ang templo, napakaganda ng templo na itinayo ni Solomon sa ating pag-aralan. No? Pero makita natin, kapatid, makita natin na sila ay pinagpala ng Diyos pagdating sa templo. No? At makita natin sa verse 12 and 14 ay nandoon, no? Ay sabi ng verse 13, If I shut up heaven, there be no rain, and if command the locusts devour the land, if I send pestilence among thy people. No? Ang sabi diyan, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways. So makita natin, ay dumating sa panahon, na kung saan sila pinagpala ng Diyos, ay nandoon, ay sila ay nanalamig sa panalangin. Oo. Wala na. Kung saan gumanda ang simbahan, nawala naman yung mga tao na. Oo. Kaya sabi ng Panginoon, ay isara ko muna yung langit. Isara ko kaya muna ang langit at hindi muna ulan. Kaya dumating nga, dahil hindi umulan, siyempre walang pananim, magugutom yung mga tao. No? Sa panahon sila ng krisis. Kaya sabi ng Panginoon, no, if my people shall called by my name, prayer, no, shall humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways. No? Sila ay lumayo sa Panginoon, they turn from their wicked ways, will I hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Heal their land. Amen. Ito po, no? Nakita natin, no? Nakita natin yung mga answer prayer nila, sabi ng Panginoon. No? And the Lord appeared to Solomon by night, and I said, I have heard thy prayer. I have chosen this place to myself. No? Nagpipray po si Solomon na mag-provide ang Diyos ng kanilang pangailangan. No? Kasi nandoon sila sa panahon ng krisis. At nakita natin, no? Ito po yung susi sa krisis. If my people. Sino po ang kausap? Mga anak ng Diyos. No? Tumawag sa pangalan ng Panginoon. That's prayer, amen? Humble themselves and pray and seek my face. So, ang mensahe natin ngayon, ang kasagutan sa krisis, go back to the basic of prayer. Oh. Sa panahon ngayon ay natayo sa panahon ng krisis. Oo. Kagagas mo lang ng 1,000. Isang ikot mo lang, mamaya na-empty na naman. Oo. So, makita natin, sa panahon tayo ng krisis. At ang kailangan natin, yan po, go back to the basic of prayer. Yan po ang ating theme this year. Back to basic. Dapat we go back to basic of prayer. Dapat puno dapat ang simbahan ng house of prayer every Wednesday kasi mayroon na tayong maayos na lugar. Oo. Pinaganda na po natin ang lugar, pinaganda na natin ang ilaw. Pero bakit kunti pa rin ang dumadalo sa prayer meeting?
ang pinaka-kunti na attendance ay prayer meeting. Kaya this is the most neglected meeting. No, is prayer meeting. Kapatid. Kaya kailangan natin, kapatid, no? Kasi dapat malaman natin ang blessing ng panalangin. Marami po ang mga benepisyo ng panalangin. Kaya nga sabi ko nga never underestimate the power of prayer. No. We believe the power of prayer. Amen. Yan po ang ating pag-usapan ngayon. No. Tingnan ko kung maubos natin yung 5 puntos. Amen. So, una, bakit sabi ng Panginoon, balik kayo sa prayer? If my people shall humble. Kung ang mga anak ng Diyos no, ay magbalik loob sa Diyos. At una, panalangin. Panalangin. No. Go back to the basic of prayer. No. Balik tayo sa basic ng ating buhay. Buhay panalangin. No. Yung tanong, kamusta ang buhay panalangin natin bilang mananampalataya? Amen. So, ano ang mga blessing ng prayer sa ating buhay? No. Ano ang makita natin sa usapin ng panalangin? So, unang puntos natin, kapatid, ano ba ang panalangin? Prayer is asking privilege. If my people shall humble himself and called by my name, tatawag ka sa Panginoon. Hihingi ka sa Panginoon. Yan ang kailangan natin, kapatid. Kaya nga, prayer is asking privilege. Pribilehiyo po. No? Hindi lahat ng tao may pribilehiyong manalangin. Parang magkaroon ka ng lisensya ng driver's license. Nakalagay doon sa LTO, driver's license is a privilege. Kasi hindi lahat ng tao may lisensya na magmamaneho. Oo. Pero maraming nagmamaneho na walang lisensya. Kaya nga pag may checkpoint, bigla na lang na flat yung gulong. Bigla na lang bumalik. So makita natin, maganda, no? If my people, ibig sabihin, kapatid, ang panalangin ay pribilehiyo ng mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos. Mga anak lang ng Diyos ang may privilege. Kaya nga, bilang anak ng Diyos, ikaw ay ligtas ngayong gabi. You are the most privileged people sa mundong ito. Bakit? Ay, may karapatan kang tumawag sa Ama. Amen. Kaya makita natin yan, kapatid, nandyan yan sa pattern of prayer in Matthew chapter 6, verse 9. Anong tinuro ng Panginoon? Paano sundan ang prayer? Anong unang banggitin sa prayer? Matthew 6, verse 9, ang sabi dyan, Our Father, which art in heaven. Salamat, ang Diyos natin ay Diyos sa langit, tagalangit. Amen. The King of Kings, the Lord of Lords. Yan ang Diyos natin, kapatid. Our Father. Possessive pronoun. Amen. Possessive pronoun ang our. Amen. Tatay ko to. May karapatan ako na humingi sa Kanya. Tatay ko to. Amen. Sino ang tatay ko? The God of heaven. The Creator of everything. Yan ang Diyos natin, kapatid. Mayroon tayong karapatan. Kaya, we are the most privileged. Dapat nga ang anak ng Diyos must be in the house of prayer every Wednesday so that we don't miss the privilege to ask our Father. Amen? Marami kang na-miss. Dapat nakahingi ka na every Wednesday, ilang Wednesday kang nawala.
Marami kang namimiss. Marami na dapat sang binigay. Pero na-miss mo ang privilege to call our Father. Because prayer is asking privilege. Ang sabi ng Romans 8:14, bakit tayo the most privileged people of God? Sabi niya, Romans 8:14, we are sons of God. Amen. In verse 15, whereby we cry, Abba, Father. Abba, Father. Amen. No? That is Aramaic word, ang Abba, Father. Amen. Sa atin yan, tatay. No? Tatay. Daddy. Ano pa? Sa Ilonggo, Erpat. Binaliktad lang yung father, Erpat. Sa Arab country, ang tawag sa kanila doon, Abba, Father. So may privilege tayong tumawag sa Ama. Tatay ko to. Amen. Aba, hindi mo pwedeng sabihin tatay mo, hindi naman pala tatay. Bakit tayo naging tatay ang Diyos? Dahil tumanggap tayo sa Panginoon bilang tagapagligtas. John 1:12, but as many as receive Him, to them give power to become the sons of God. We are the sons of God. Amen. Anak tayo ng Diyos. Kapatid. Oo. Ay, janitor lang nga ng presidente, pinagmamalaki na. Nurse na ng presidente. Escort lang ng mayor, pambihira. Untouchable na. Lalo na tayo, kapatid, tayo ay anak ng Diyos. Anak ng Hari. Amen. Kaya may nagtanong sa akin, bakit pastor, lagi kang nakasuot ng ganyan? Sabi ko, anak ako ng Hari. My Father is King of Heaven. Dapat lang, ito ang suot ko, hindi pa nga ganito dapat. Sobra pa dapat. No? Yan po. Kaya nagsusuot tayo ng presentable kasi ang tatay natin, Hari. Amen? Kaya we have the privilege to be the Son of God. No? Yan po. Sa Galatians chapter 4 verse 6 nandun din. Oh, we cry, Abba, Father. May karapatan tayong tumawag sa ating Diyos na Ama sa langit. Amen. Meron tayong karapatan sa Kanya. Kaya kapatid, no? Mayroon tayong privilege na humingi sa ating Ama. Amen. May privilege tayong humingi ng pabor sa ating Diyos Ama. Amen. Ay kung tatay mo lang ang doktor, may pabor ka na. No? Mayroong isang pasyente, bagong dating, mahaba ang pila. Alas 5 pa lang, nagpila na kasi magaling ang doktor. Biglang may dumating, yung pasyente, hindi na nagpila, dire-diretso na. Dire-diretso na. Nagulat yung mga nagpipila, bakit kanina pa tayo, madaling araw pa tayo, bakit karating lang, dire-diretso ka agad. Naresitahan na ka ng doktor. Tinanggap na ka ng doktor. Tinanong, sino ba anak yan? Sino ba taong yan? Anak yan ng doktor. Amen? Doktor pa lang yan. Lalo na ikaw anak ng Diyos. Pwede kang makadiretso sa Diyos. We have direct access with God. Amen. Oo. Matugunan agad ang iyong pangangailangan. Amen? Oo. Privilege yan, kapatid. Oo. Nung Monday nga, nung Monday, di ba, ang Monday ay People's Day. Pag Monday, punta ka doon sa office ni Mayor, marami po nakapila doon. Tatawagin ka pa. Tatawagin ka pa ang pangalan mo. Oo. Ay kami dumating. Anong oras tayo ka dumating? 11? Ha? Mga 11 dumating kami. Kanina pa yung mga tao doon nakantay. Maga pa. Dumating kami 11. Punta kami secretary. Pinakita namin yung sulat. Pinakita kay Mayor. Mamaya konti. Pastor, kayo na po. Hindi pa kami nakaupo. Tinawag na kami. Inuuna na yung sulat doon. Pagdating doon, tinimplahan kami ng kape. What a privilege, you mean? Kape pala. Timplahan ka ng kape. Amen? Pagkatapos, hindi pa kami nakatimpla ng kape, tinawag na.
tinawag na kami. Tapos, tinitingnan-tingnan lang yung sulat. Okay na to, pastor. Dahil padalan to kay engineer. Okay na to. Oo. Wala na kaming kwento. Ang naisip ko, sabi ko, ito pa ituro natin kay Mayor to. Yung butas, lalabas yung baha sa buong trail lane at magagalit yung mga tao. Ay, wala na. Hindi na kami nagkwento. Okay na to, pastor. Hindi ko alam kung ano ba, tatayo na tayo. Tapos na eh. Mayor, mag-pray na lang tayo. Pray na kami. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos na. Thank you. Amen. Oh, nagulat na kami. Nagulat din kami. Sobrang mabilis. That's privilege. Amen. Ay lalo na ang ama mo, Diyos. Hindi naman namin ama si Mayor. Amen. Pero nandoon ang privilege. Lalo na kung anak ka ng Diyos. Kaya gamitin natin ang ating privilege. Oo. Anong sabi ng Matthew 7:9? Matthew 7:9. Matthew 7:9. Privilege nating humingi. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Ask, and it shall be given unto you. Hihingi ka ng pabor. Paboran ka ng Diyos. Amen? Katulad yan, hihingi tayo ng pabor na matambakan niyang likod. Isang araw, makita natin, may tambak na. Amen? Kasi privilege. Kung hindi tayo hingi, tatambakan nila yan. Hindi. Ganon din sa Diyos. Hihingi ka at ikay bibigyan. Amen. Ay bakit mahihiya kang humingi? Amen. Oo. Kaya nga kapatid, hindi tayo nahihiyang humingi ng ating pangailangan. Oo. Magkano ito? 2 million. Ay mayaman ang Diyos natin, amen. Panginoon, ikaw na ang gagawa ng paraan yan. Oo. Ito nga, nakuha natin, yun, no? Wala naman tayong hinawakang pera. Amen? Pero nasa atin na. Amen? Nandito na eh. Paniwalaan na lang natin kasi nandito na. Amen? What a privilege our Father. Ang sabi ng Jeremiah 33, call unto me, I will answer thee. I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Huwag kang matakot humingi sa Diyos. Amen. Kasi siya ay Ama natin. Amen. Ay kung ama mo si pinakamayaman ngayon, si Elon Musk, the wealthiest man in the world. Amen. Dito, maraming mayaman sa Pilipinas. Oo. Kung father mo sino mayaman? Si Lusutan. Amen. Si Henry C., father mo. Amen. May hiningi ka, hindi niya kayang ibigay sa iyo ang iyong inihingi. Amen. Ang Diyos natin, mas mayaman pa dyan. He owns everything. Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord. Kanya ang buong sanlibutan. Haggai 2:8. Silver is mine, gold is mine. Bakit nahihiya kang humingi ng mas malaki? Kasi mayroon tayong malaking Diyos, dakilang Diyos. Kaya gamitin natin ang privilege na yan. Kapatid, privilege natin yan bilang anak ng Diyos. Amen. Hindi magrereklamo ang Diyos kung panahingi ka kasi anak ka niya. Parang senior citizen. Oo. Kahit saan kakain, Jollibee, McDo. Saan?
may discount. Hindi sila nagrereklamo. Napanay kayo discount. Alam mo, kumain kami ng isang Saturday. No, inaya kami ng aking pinsan doon sa Makati. Mga kasabay namin ng elementary pa kami. Nagkita-kita kami, mga senior na, mga retired teacher, retired na sila sa bangko, sa mga opisina, mga CPA na sila, mga retirado na. Kaya kain kami sa restaurant. Ay, lahat kami senior. Aba, magbabayad na. Labas nyo na ang inyong mga card. Sabi ko, kawawa naman yung restaurant na ito. Ang dami natin. Ilan ang card na kukwintahin niya. Sabi ng pinsan ko, hindi, wag kang mahiya. Privilege natin yung mga senior na yan. Kaya mo sila mahirapan o kwenta. Privilege natin yan. Ganon din, kapatid, sa panalangin. Privilege ng anak ng Diyos manalangin. Kaya huwag kang mag-atubili. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Na humingi ng malaki. Panginoon, dagdagan mo pa yan. Amen. Yung aking yung pinagpipray nga natin, dagdagan pa ng Diyos eh. Napansin nyo? Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. Hindi lang, hindi pa kumakali sa point number 1. Ephesians 3:20. Ay, ang Diyos nating great God. Maalwan na Diyos. Oo. Hindi katulad natin. Oo. Pagingian mo, ay, ito na lang natira. Hindi pa ibibigay. Akin na yan. Oh. Sa akin na yan. Pero ang Diyos, sabi niya, Ephesians 3:20. Tama yan. Tama yung verse natin. Ano sabi? 3:20. Now unto him that is able, may kapangyarihan, may kakayahan, to do exceeding abundantly above all that we ask. Higit pa sa iyong prayer request. Sabi ng Panginoon, lakihan ko pa yan, dagdagan ko pa yan. Amen. Higit pa sa iyong hinihingi according to the power that worketh in us. Amen. Ganon ang ating Diyos. Nung tayo nagpe-pray ng Lote, marami nag-advise sa akin, mga pastor, humingi ko ng counsel, paano magpili ng Lote? At paano ba ang mga ano? Sabi niya, kailangan unahin niyo muna ang Lote. Property muna ng church. Huwag muna sasakyan. Sabi ko, iba ako. Sasabayin ko. Nagpipray ako ng property at the same time, mihingi din ako ng sasakyan. Hindi ba kaya ng Diyos yan, sabay-sabay niyang ibigay? Ay, Diyos yan eh. Amen. Ay, salamat, binigay ng Diyos, sabay. Amen. Sabay. Binigyan tayo ng property, binigyan din tayo ng sasakyan ng Panginoon. Sinabay. Amen. At ang Diyos yung nag-provide. Oo. Paid na ang sasakyan. Oo. Kaya humingi tayo ng mas maganda pa, higit pa sa ating unang hiningi. Amen. Kasi ang Diyos natin, mayaman. Maalwan. Sabi ng Biblia, sa Ephesians 3:20, siya ay may kakayahan magbigay higit pa, exceeding abundantly above all that we ask or think. Yung iniisip mo, huwag mo na ito kasi baka may hirapan ng Diyos eh. Baka may hirapan ng Diyos ito pag sabay-sabay. Kahit nga mga anak ng Diyos, sabay-sabay tayo mingi eh. Mas gusto niya nga eh, sabay-sabay tayo nagpipray. Amen? Diyos yan eh. Infinite Diyos. Infinite God. Ano yung infinite? Unlimited God. Ang tao, may limit. Ang Diyos, walang limit. Yung credit card nga, may limit eh. Ang Diyos, walang limit.
Kaya huwag kang mag-atubili. Gamitin mo na yung privilege na yan sa panalangin. Oo. So, number 2 na. Number 2. Number 2, asking privilege. Ano naman tayo sa number 2? Balik tayo doon sa if my people shall call by my name. Ano pa? And humble themselves. Humble. Yan po ang humble. Yan tayo sa pangalawang puntos. Shall humble themselves. Amen. So, ang prayer, kapatid, ano ang prayer? Prayer is a humbling attitude. Kanina, asking, humbling attitude. Amen. Ang panalangin ay nagpapakita ng pag-uugali na mayroong pakumbaba. Alisin niya ang ating pagmataas at pagyayabang. Oo, nagpapakita tayo na wala tayong magagawa pag wala ang Diyos. John 15:5, for without me, ye can do nothing. Doon tayo nagpapakita sa Diyos. Oo, sa ating Diyos Ama sa langit. Tatay, hindi ko to kaya, pero kaya mo. Amen. Ito ay nagpapakita lamang ng ating pag-uugali na mayroong pakumbaba. Amen? Kaya kapatid, no? Kapag lumuhod ka pa lang, amen? Kaya yung pagpakumbaba, pagluhod ay larawan ng pagpakumbaba natin sa Diyos. Pag lumuhod ka, nagsusurrender ka na, Panginoon. Pag lumuhod ka, nagpapakita ka, Panginoon, wala na akong magagawa. Hands up ka na, Panginoon, wala na. Surrender na ako, Panginoon. Ikaw na ang bahala sa aking mga request na yan. Yan po. Kaya sabi nila, the best theology is neology. Amen. Oo. Magaling ka sa theology, pero mahina ang iyong neology. Dapat, kapatid, kahit hindi mo kabisado ang theology, basta kabisado mo ang neology. Kneeling down to God is a sign of humility. Pagpapakita ng pakumbaba natin sa Diyos na wala kang magagawa. Amen. Kaya nga, every time after ng mensahe, mayroon tayong invitation. Kapatid, dito po tayo pumupunta sa altar upang lumuhod dahil tayo nagpapakita na wala tayong kakayahan maliban sa Diyos. Panginoon, I surrender everything to you. Uuwi ako, Panginoon. Bahala ka na sa lahat na yan. Wala na akong kakayahan. Hindi, mapayapa ka pag-uwi. Amen? Nagpapakita yan ng kababaang loob. Yan ang pinakamaganda, kapatid, na pag-uugali. May pag-uugali ka na mayroong pakumbaba. Ang sabi ng 1 Peter 5:5. Amen. If we humble themselves, He lift you up. Amen. Ano? Tingnan nyo na lang dyan. 1 Peter 5:5. No? Itataas ka ng Diyos yung mga marunong magpakumbaba. Pag mamataas ka, ibabagsak ka ng Diyos. Maganda, magpakumbaba ka sa Panginoon. Yang panalangin na yan, kapatid, ay pagpapakita natin ng pag-uugali na mayroon tayong pakumbaba, kapatid. No? So, makita natin, kapatid, no? Katulad ni Pedro. Amen. Sa Matthew chapter 14, verse 28, tingnan nyo na lang dyan, ano? Ang istorya dyan, kapatid, ang Panginoon naglalakad, nakita ng Panginoon, ni Pedro, sabi niya, Panginoon, pwede na ako maglakad. Amen. Sabi niya,
Sige, labas ka dyan. Naglakad si Pedro. Lakad-lakad konti. Mamaya, lumubog na. Amen? So, makita natin, kapatid, no? Sabi ng Bible, Jesus Christ walk on the water. Maging si Pedro, naglakad din sa tubig. No? Kasama ang Panginoon. Kaso nung nakita niya ang malakas na alon, malakas na hangin, doon siya nagsimula ng paglubog. At maganda kanyang statement. And he said, Lord, save me. Amen. Yan ang maganda, no? Lord, save me. Hindi ko kaya. Hindi ko pala kaya maglakad. Katulad mo. Iligtas mo ako, Panginoon. No? Yan ang nagpapakita ng pakumbaba. Amen? Kasi nagyabang si Pedro sa mga disciple. Tingnan niyo ko ha, lalakad ko. Gagayahin ko yung Panginoon na yan. Adi, hinaya. Nagyabang. Tingnan niyo ha. Sabi ko sa Panginoon, lalakad ako. Mamaya wala na. Nung lumubog, nawala ang yabang ni Pedro. Lord, save me. Sabi ng Panginoon, oh, thou little faith. Amen. So, makita natin, kapatid, prayer is humbling attitude. Nagpapakita ng pakumbaba natin sa Diyos. So, number three na, kapatid. If my people shall humble themselves and seek my face. Dito sa verse na to. Naganda itong verse na to, 14. And seek my face and turn from their wicked ways. Seek my face. No. Number 3. No. Nurturing. Prayer is nurturing our relationship to God. Amen. Nurturing. Anong pag ano dyan? Alaga. Inaalagaan natin ang ating relasyon sa Diyos. Yan po ang nurturing. Amen. Dinedevelop mo yung relasyon mo sa Panginoon. No. Nanais mong maging malapit sa Diyos. Yan. Nurturing. Inaalagaan mo ang inyong relasyon sa Panginoon. Na hindi ka mapalayo sa Panginoon. Kaya lagi mo siyang hanapin. Seek my face. Amen. Maganda. Amen. Na lagi kayong nagkikita ng Panginoon. It nurture our relationship to God. Amen. Pag lagi kayong nagpipellowship, lagi kayong nagkikita, lagi kayong nagkakape, lagi kayong kumakain, lagi kayong nagkikwentuhan, nade-develop ang inyong relationship. Ganon din sa Panginoon. Pag lagi mong kausap ang Diyos, lagi mong nakikita ang Diyos, ang kanyang presensya, ibig sabihin, inaalagaan mo ang relasyon mo sa Diyos. Na ayaw mong mapalayo sa Diyos, gusto mong lagi mong kasama ang Panginoon. Yan po ang nurturing. Oo. Lagi mong kausap ang Panginoon. Lagi mong fellowship ang Panginoon. Prayer is building relationship with God. Ayan na lang yung yung pangatlong puntos. Parang mahirap yung nurturing. Parang malalim yung English. Building na lang. You're building your relationship to God. No. Unti-unti mo. Pag lagi kayong nag-uusap, no, nagpapakita ka. Yung una, nung tayo nagbabible sa mga pulis, pag dumating pa lang kami, mamaya, may alis na. Pastor, sanay lang may nalakad pala kami. Bigla nag-aalisan. Oo. Ay, sige, pag-pray muna kita, sir. Pag-pray muna kita. Oo. Nakita nila yan din, mga hippie nga aalis Ay, sarili lang hippie. Hindi lang, magpipray muna ako sa iyo bago umalis. Hawakan ko rin kamay niyan. Huwag ka muna umalis, magpipray po tayo. Narangan ko na
Pastor, may ano pa ko? Hindi lang, mag-pray mo tayo. Ba't ka munang umalis? Oh. Hanggang na-develop na ang aming relationship. Naging kaibigan ko na siya. Kaya pag nandyan ako, makita ako ng hipe, nag-aantay na siya. Kasi alam niya, magpipray ako sa kanya at magbibigay ako ng Word of God sa kanya. Kaya pag lagi kayong nagkikita, daon na medyo alop. No? Meron kaming isang life coach na pastor. Sabi ko, itong istasyon niyang commander dyan, naku, pag nakita ng pastor yan, umaalis agad. No? Sabi ko, tuloy-tuloy ka lang. May lakad yan pag makita yung pastor. Pag dumating yung pastor sa stasyon, may lakad, biglang may emergency alis. Iiwanan yung pastor. No. Sabi ko, yan ang ugali ng commander na yan. Alagaan mo lang ang inyong relasyon. Hayaan mo lang, pagtyagaan mo lang siya. Aba ngayon, kapatid. Oo. Nandyan na. Hindi nila manamalayan, isang oras na sila sa istasyon. Nag-uusap, tapos na yung lesson. Nag-uusap pa rin sila. Bakit? Na-develop ang kanilang relasyon sa pastor at pulis. Lalo na sa Panginoon. Pag lagi kayong kausap ang Panginoon sa panalangin, madidevelop ang iyong relasyon sa Panginoon, maging malapit ka sa Diyos. Ang sabi ng James 4:8, draw nigh to God, He will draw nigh to you. Amen? Pag malapit ka sa Diyos, ang Diyos magkuklose din sa iyo. Aba, kapatid, pag-close mo ang Diyos, pagkaibigan mo ang Diyos. Amen? Pwede mo na sabihin ang mga prayer request mo. Pwede ka nang humingi ng pabor. Amen? Close mo na eh. May relasyon ka na sa Diyos. Amen? Ay kay mayor lang nga eh. Oh, kung lagi kayo nagkikita, kay congressman, pag lagi kayo nagkikita, amen. Nade-develop ang iyong relationship sa kanila. Lalo na sa Panginoon. Ang prayer po, building our relationship to God. Pag malapit ka sa Diyos, amen, malapit ka sa pagpapala. Amen. Sige, number 3 na yan. Oo. Para masundan pa natin yung pang-apat. Ito, maganda rin. Pang-apat. If my people shall humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways. Ang sabi niya, I will forgive their sins and will heal their land. Amen. Ang number 3 natin kapatid, no? Releasing. Prayer is releasing your worries and heavy. Oh. Yung mga bigat, no. Heavy laden. Releasing your worries. Oh. Sa Tagalog, pagpapaubaya sa Diyos ang ating mga alalahanin at ating mga kabigatan para makatulog ka ng maayos. Iwan ko kung tama yung Tagalog ko. Kasi pag nag-worry ka, hindi ka makatulog. Anxiety, stress. Oo. Anong gagawin? Aba, i-ano mo yan sa Panginoon. Ibigay mo yan sa Panginoon. Paubaya mo yan sa Diyos para makatulog ka. Panginoon, matulog ako ngayong gabi. Ipaubaya ko na ang aking mga babayarin, ang aking mga alalahanin. Ikaw na bahala niyan, Panginoon. Para bukas, may pambayad na ako. So, ipaubaya mo na sa Diyos. Yan po ang panalangin. Ibigay mo na sa Diyos. Ang sabi ng 2 Peter 5:7 na yan, casting all your care, for He careth for you. No. Ano yan? Yung casting. Iladlad mo na sa Diyos. Ipaubaya mo na sa Diyos ang lahat ng iyong malalahanin at siya na bahala ng lahat ng iyong mga alalahanin. No? 1 Peter
He careth for you. Casting all. Amen. Casting. Si Pedro kasi ay fisherman. Ang trabaho ni Pedro mabigat. Lambat. Sagwan. Bangka. Mabigat na trabaho. Kaya ginamit ni Pedro ang word na casting. No. Ipaubaya ko ang paibaya mo sa akin. Yung mga alalahanin na yan, mga kabigatan mo. Ibigay mo yan sa akin. Ako na ang bahala. No. Releasing your worries and heavy laden. Mga bigat mo. Psalm 55 verse 22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall not suffer the righteous to be moved. Amen. He shall not suffer. Cast thy burden upon the Lord. Ibigay mo na, ipaubaya mo na sa Diyos. Ano man ang iyong burden sa Panginoon. Ibigay mo na yan sa Diyos. Karamdaman, kawawalan, problema, pagsubok, ibigay mo na yan. He shall sustain thee. Magpatuloy ka. He shall never suffer. Para hindi ka maghirap, mag-suffer. Hindi ka matinag, kapatid. Ibigay mo na sa Diyos. Kaya nahirapan ka magsimba, mahirapan ka magpunta sa prayer meeting kasi mabigat, may bigat ka, dalhin mo yan sa Diyos. Kaya may prayer meeting tayo kasi ito ang panahon, may bigat ka, ibigay mo na sa Diyos at pag uwi mo, maging magaan ang iyong pakiramdam. Amen? Magaan ang pakiramdam mo. Ang sabi na Matthew 11:28, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Para makapahinga ka. Amen. Alauna na, hindi ka pa makatulog. 2:00, hindi ka pa makatulog sa kakaisip. Sa overthinking ka pa. Baka hindi pa yan. Baka puro ka doubt. Ibigay mo na sa Panginoon yan. At matulog ka na. At pagising mo, abangan mo na lang ang kasagutan ng iyong panalangin. Ibigay mo sa Panginoon. Para magkaroon ka ng kagaanan at rest, kapahingahan, at higit sa lahat, kapayapaan. Sabi ng Philippians 4:6, be careful for nothing but everything by prayer and supplication. Let your request be made known unto God. Ipaalam mo sa Diyos, sabihin mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga prayer request. Huwag kang mag-alala. Sabi ng Biblia, be careful for nothing. Ang pag-alala ay walang kwenta. Lahat, idaan mo sa prayer. Pag ipanalangin mo, and supplication. Nakita natin ang word na yan. Pag nag-pray ka, God supply. Pag nag-supply ang Diyos, magpasalamat ka na. Amen? Kaya magkasama, package, prayer, supplication, and thanksgiving. Yan ang kasagutan nating prayer. Kaya prayer, kapatid, is releasing our worries. And God will give us rest. God will give us peace, kapatid. Maalis ang stress sa ating kapatid. Pag hindi ka makapahinga, stress. Mahirap ang stress, kapatid. Pag may stress ka, magkasakit ka. Manghina ang iyong immune system at marami na po ang mga tutubong mga bukol sa katawan mo dahil sa stress. Nagdagdag ka pa ng problema ulit. Kaya, ibigay mo na lahat yan sa Panginoon. Amen. So, lastly na. Diyan pa ba kayo? Lastly. Yan. Lastly, strengthening our faith to meet life challenges and struggles. Ito lang po, strengthening our faith in God. Nagpapatibay, pampalakas ng ating panampalataya sa Diyos ang panalangin.
Lumalakas ka. Amen. Kaya mahina ka. Mahina ang lahat. Mahina ang spiritual, mahina ang pinansyal, mahina ang physical. Bakit ka nangihina? Kasi kulang ka sa prayer. Ang prayer, strengthening our faith in God. Amen. Strengthening. Nalala nyo, yung babaeng dinudugo. Sa Luke chapter 8, huwag natin bubuksan para mabilis. Ang babaeng dinudugo. 12 years, dinudugo. Lahat ng doktor, pinuntahan na. Lahat ng ospital, mamahaling ospital, sinubukan niya na. Lahat ng abularyo, pinuntahan niya na. Oo. Pati mangkukulam, pinuntahan niya na. Ubos ang pira niya. Pagparating ng Panginoon, sabi ng Panginoon, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon. Ako ay gagaling. Amen. Kaya nakipagsiksikan siya. Mahawakan niya lang ang laylayan ng Panginoon ay siya'y gagaling na. Ganon ang panampalataya ng babaeng yan at nahawakan niya ang laylayan ng Panginoon. Amen. At siya ay gumaling for 12 years na kanyang problema. Amen. Aba, discomfort yung kapatid, no? Yung dinudugo, 12 years. Amen. Uncomfortable yan sa mga babae. Oo. Pero, nung nahawakan niya ang laylayan ng Panginoon, siya agad gumaling. Bakit? Dahil sa kanyang panalangin, hawakan ko lang ang Panginoon, ang kanyang laylayan na lang, kasi daming tao na. Ako ay gagaling na. Ganon katindi ang kanyang panampalataya. At gumaling yung babaeng yan. Anong sabi ng Panginoon? Who touched me? Sabi ng mga disciple, Panginoon, mga ano lang yan, mga tao lang yan. No. Somebody touched me. And that woman touched him. The him of the Lord Jesus Christ. Yan po ang kanyang panampalataya, kapatid, na nagpapalakas. Ang nagpapalakas sa kanya na lumapit sa Diyos na siya'y gagaling. Yan po ang panalangin. Amen. Kaya kung may panalangin ka, na ganun kalakas na panampalataya, sasagutin ng Diyos ang lahat ng iyong mga panalangin. Amen? Oo. Napansin niyo yung isa pang verse, Joshua 10. Tingnan si Joshua 10. Verse 12-13. Last na nating verse yan. Si Joshua. Yun nga dito. And then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered him up Amorites, the children of Israel. And he said in the sight of Israel's son, thou still upon Gibeon, thou moon in the valley of Ehalon. Amen? Kinausap niya ang Diyos. Ano yan? Prayer. Amen. Prayer strengthening our faith in God. Ganon katindi ang panampalataya ni Joshua. Mautusan mo yung araw, ihinto. Nature yan. Pero sabi niya sa Panginoon, Panginoon, pwede mo mang pahintuin mo na ang araw at buwan kasi may laban pa kami. Pag madilim na, talo na kami, hindi na namin makita ang aming kalaban. Kaya, Panginoon, pwede bang huminto ang araw? Aba, imposible yan, kapatid. Amen? Walang makagawa niyan kahit sinong scientist. Pero, kinausap niya ang Diyos. Panginoon. And they spake Joshua to the Lord. Ay, pag malapit ka sa Diyos, amen? Mahirap na. Pero, may paraan pa. Amen? Kaya nga, kapatid, prayer strengthening our faith. Kahit imposible, maging posible na ang araw, hindi lulubog. Imposible. Walang scientist na hanggang ngayon kung paano nila ipaliwanag yan. Hindi nila kaya ipaliwanag yan, kapatid. Yan po ang pananampalataya ni Joshua sa Diyos na kaya ng Diyos ang araw patigilin. Ang Diyos ni Joshua, yan din ang Diyos natin, kapatid.
Amen? Mayroon siyang kapangyarihan. Ang mga imposible ay maging posible, kapatid. Kaya nga, kapatid, yan po. Ang last point natin, prayer, strengthening our faith. No. Strengthening our faith. Nagpapatibay ng ating panampalataya kahit sa mahirap na sitwasyon. Parang imposible, pero maging posible. Kaya kapatid, huwag tayong magduda sa Diyos. Amen. Prayer is asking privilege. Prayer is humbling attitude. Prayer is nurturing our relationship to God, building our relationship to God. Prayer is releasing your worries. And prayer is strengthening our faith in God. Nagpapalakas, nagpapatibay ng ating panampalataya. Keep on praying, kapatid. Don't underestimate the power of prayer. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for your great message tonight about to go back